Kung sa nakaraang chapter ay si Maimo ang nagpamalas ng kanyang kapangyarihan sa cleaners, ngayon chapter na ating pagkakwentuhan, ang mga minions naman ni Maimo ang makikipagtagisan ng galing. Kaya tara, umpisahan na natin ang storya. Bago pa bumagsak sa kanila ang napakaraming kontroladong tao ni Maimo, bumalik muna tayo ilang minuto sa nakaraan. Sa loob ng announcer room, nandoon si Goka. Narinig niya ang sinabi ni Rudo tungkol sa mas mabuting tapusin ng gulo sa pamamagitan ng pagkuha kay Maimo ng kanyang mikropono kaysa sa isa-isang tanggalin ng mga chokers ng bawat tao. Habang iniisip niya ito, dumating ang mga kasama niyang Hellguards na naghihintay ng utos para simulan ng pag-atake. Inilahad ng isa na may go signal na sila mula kay Kyoka para hulihin si Maimo. At ngayon daw na wala na itong disguise, ito na ang tamang pagkakataon. Pero matapos obserbahan ang sitwasyon, tumanggi si Goka. Ipinaliwanag niya na kung aatakihin nila ngayon, mapipilitan silang saktan ang mga inosenteng taong ginawang dolls ni Maimo. Isa pa, kung magiging frontal ang kanilang atake, pwede silang mapalibutan at tapusin mula sa likuran. Sa halip, pinili niyang pasukin ang marumi, ngunit kinakailangang trabaho. Habang naglalakad palabas ng announcer room, nagbalik tanaw siya sa kanyang pangako sa kanyang ate na hindi siya magiging kabiguan, gaya ng tingin ng iba kay Zanka. Balik sa kasalukuyan, napatulala si Naruto, Engine, Zanka at Rio habang unti-unting bumabagsak sa kanila ang napakaraming human dolls na kontrolado ni Maimo. Sa gitna ng gulo, kailangan nilang pumili, umatras para mailigtas ang sarili o manatili at tanggapin ang pagsugod ng mga inosente. Ngunit biglang sumingit sa eksena ang isa pang bugso ng human dolls na tila sumalubong sa atake. Sa kanilang gulat, ang bagong wave na iyon ay ginamit upang salubungin at pigilan ang mga unang kontroladong tao. Lumalabas na si Amo ang may kagagawan nito. Ginamit niya ang kanyang scent ability upang maimpluwensyahan ang ilang audience. Habang buhat-buhat siya ni Pooh sa balikat nito, sumigaw siya ng mga mapanghamong salita laban sa paggamit ng mga tao bilang puppet. Pinakita na ang kanyang amoy ay nakakabuo ng emotional connection na nagpapalakas ng loob sa mga tao para tumindig at ipaglaban kung ano ang tama. Isang lalaking may kapatid at isang matandang lalaki para sa kanyang apo ang lumaban para kay Amo. Pinapatunayang mas malakas ang epekto ng kanyang kakayahan. Napansin nito ni Maimo, tinanggap niyang high level ang kapangyarihan ni Amo. At dahil sa pagiging bahagi nito ng Watchman series, kaya nitong ma-override o masapawan ang rule control niya. Natuwa si Engine, pero agad siyang pinatulan ni Amo. Galit na galit, sinumbatan niya si Engine sa paglilihim. Dahil doon, hindi siya agad nakatulong. Hindi rin napigilan ang alitan sa pagitan nila. Si Pooh naman ay walang kaalam-alam, kaya inutusan na lang siya ni Amo na ilapit siya kay Rudo. Masaya namang sumunod si Pooh at tila natuwa para sa pagtanggap ng utos. Habang nagkakagulo sa paligid, tahimik lang na pinagmamasdan ni Maimo ang mga kaganapan. Tila isang direktor ng pelikula. Samantala, si Rudo ay biglang sumugod. Sinubukang sipain si Maimo, pero hindi siya nakalusot sa barrier na gawa ni Felix. Agad siyang pinigilan ni Gantis. Sinabing lumayo siya. Mula sa taas ng entablado, lumitaw si Hill. Dala ang kanyang baseball bat. Sa ere, lumutang ang bola at hinataw ito papunta kay Rudo. Mabilis itong lumipad. Kahit na nakailag siya sa una, bumalik ang bola at tinamaan siya sa kanyang braso na nagresulta sa pagkabali ng buto nito. Habang nanginginig sa sakit si Rudo, pinakita ni Maimo ang istruktura ng kanyang battle party. Si Felix bilang depensa, si Hill para sa range offense. Dahil kailangan ni Rudo ang kanyang kamay para gamitin ang kanyang kapangyarihan, wala na itong laban sa ngayon. Pero bago pa niya matapos ang kanyang litanya, sumabat si Rudo.
Sanay na siya sa sakit at alam ni Rudo na walang close range fighter si Maimo, isang butas sa depensa ng kanilang grupo. Habang nagtititigan, tahimik namang kinumpirma ni Hill na kaya nilang punan niyon gamit ang mga puppet. Sa likod ng shield, naghanda si Hill ng 4 na baseball. Sabay-sabay niyang hinataw ang mga ito, ngunit babilis na tumugon si Zanka. Ginamit niya ang kanyang lobstick at pinagahampas ang mga bola pabalik kay Hill. Lumipad ang mga iyon sa paligid niya. Kitang-kita ang gulat sa kanyang muka. Doon ibinahagi ni Zanka na kaya siya naging ganito kagaling ay dahil sa kakambal niyang genius na tinuruan siyang umiwas sa kahit anong atake, kahit bala pa ito. Ang training niya sa Dutch Bullet Games ay nagbunga na ngayon. Sumunod si Rio. Lumapit siya sa gilid ni Felix at pinagmasdan ang barrier. Napansin niya na ito ay mukhang gawa sa papel. At kung papel man ito, baka pwede niya itong gupitin. Ang biglaang presensya ni Rio sa tabi ni Felix ay nagpahanga rito. Samantala, nagpa siya si Engie na suportahan si Amo. Lalo na't ayaw ni Amo na nale-left out. Pero imbes na matuwa, lalong nagalit si Amo sa kanya. Si Poo naman ay walang nagawa kundi manood. Gulong-gulo na ang isip niya. At sa huling panel ng storya, makikita natin si Felix. Bagamat loyal siya kay Maimo, nagsimula na siya ditong mabahala. Hindi siya makapaniwala sa asal ng kalaban nila. Balina ang braso ni Rudo pero tuloy pa rin ito sa pakikipaglaban. Habang pinagmamasdan ang kanilang determinasyon, napaisip si Felix na baka nga maling oso ang ginising ni Maimo. Tara, Chapter 141 naman. Habang nagkakagulo sa mismong venue, may ilang individual ang tila hindi naapektuhan ng ilusyon ni Maimo. Mula sa mataas na bahagi ng lugar, lihim silang nagmamasid. Isa sa kanila ay kinukuhaan ng litrato ang mga cleaners, habang ang kasama niya ay tila nagugulat sa kung gaano kasimpleng tignan ang mga ito. Para sa paningin nila, ang mga cleaners ay may hina, ordinaryo at tila walang laban. Ngunit pinuna ng isa na hindi dapat maliitin ang mga iyon. Pinaliwanag niya na ang mga taong iyon ang araw-araw na humaharap sa mga basura, mga nilalang na parang halimaw para sa karaniwang mamamayan na wala namang alam sa totoong laban. Para sa mga nilalang na iyon, siguro nga ay parang mga walang kwentang batik lang ang mga tao. Pero ang katotohanan, ang mga cleaners ay pilit pa ring hinahawakan ang kanilang pagkatao. Pilit nilang pinipigilang pumatay ng kahit sino. At ayon sa tagamasid, maliban na lang daw sa babaeng naroon sa harap. Ito nga ay si Rio. Teka lang, mukhang ang dalawang ito ay bahagi ng nakaraan na pilit na tinatakasan ni Rio. Posibleng may ipinatomba kay Rio na related sa mga taong ito. O pwede ding si Rio mismo ang pinapatarget sa kanila dahil sa mga impormasyong nalalaman nito bilang dating isang hitman. Sa palagay nyo, ano kayang posibleng dahilan kung bakit nandito ang mga taong ito? Comment down lang at pag-usapan na natin yan. At sa pagpapatuloy ng storya, habang ini-inspeksyon ni Rio ang barrier na ginawa ni Felix, natuwa siya na andoon na siya mismo sa harap ng hadlang. Pero mukhang hindi naman lumalaban si Felix. Kaya inakala ni Rio na iyon lang ang kaya ng kalaban niya. Pero hindi niya alam, ang harang na iyon ay mas malalim ang pinanggalingan. Nihanda niya ang kanyang weapon, handang gupitin ng barrier para subukang makalusot. Sinimulan niyang subukan ito. Nagpaplano ng eksperimento kung ilang hiwa ba ang kakailanganin para tuluyang makapasok sa barrier na ito. Habang ginagawa ito ni Rio, pinapaliwanag ni Maimo ang likas na anyo ng tinatawag nilang karta. O sa madaling salita ay isang liham. Sa itong representasyon ng kaisipan ng isang tao, isang sulat na personal na pinili ang papel. Sinulat ng mismong kamay ng sender at may dalang emosyon sa bawat letra nito. At si Felix na ang kanyang vital instrument na karta ay tinatawag na ironclad. Kung ang liham ay mula sa taong mahal mo,
mas lalo itong tumitibay. Isang isipan na halos hindi na matitinag. At ngayon, sinusubukan ni Rio na sirain ang mismong laman ng isipang iyon. Habang naglalaban ang mga intensyon nila, lumapit si Rudo. Galit, puno ng puot. Alam niyang mahalaga kay Felix ang barrier na iyon. Pero hinayaan pa rin niyang si Rio ang bahalang sumira nito. Ang gusto lang ni Rudo, si Maimo ay mapunta sa kanyang mga kamay. Kaya inihanda niya ang sarili. Umorma na parang isang mandirigmang susugod. At seryosong sinasabi sa kanyang sarili na ang lalaking iyon, si Maimo, ay siya mismo ang haharapin niya. Sa kabilang bahagi, tuloy ang kaguluhan habang patuloy ang alon ng mga taong kontrolado ni Maimo. Ibinaling naman ang eksena sa habulan ni Zanka at Hill. Si Hill ay mabilis umakyat sa mga hagdan para makalayo. Hinabol siya ni Zanka gamit ang kanyang love stick. Nang sumubok itong umatake, wasak ang bahagi ng hagdan. Pero nakatakas si Hill, mabilis at maliksi. Tila ba isang laro ng habulan lang ang tingin niya sa laban nila. Napansin niyang sinusubukan siyang habulin ni Zanka dahil bilang range fighter, ayaw nito na may distansya sa pagitan nila. Pero ipinakita rin ni Hill na mabilis din siya. Hindi basta-bastang kayang habulin ni Zanka. Sa isang iglap, inihagis ni Zanka ang kanyang vital instrument, isang malakas na atake ng love stick. Pero nasalo ito ni Hill gamit ang kanyang baseball bat. Nakita ito ni Zanka. Hindi lang ito basta ordinaryong bat at doon na nagsimulang ipinaliwanag ni Hill ang kakayahan ng bat niya. Kaya nitong baguhin ang bola sa kung anong uri ng breaking ball o mapanirang bola. Ngunit hindi pa raw niya ito nasusubukan sa isang tao. Doon ay nagbiro siya na kung ano kayang mangyayari kung tamaan niya ng bat ang isang lalaki sa sensitibong bahagi nito, na agad namang nagbigay ng kakaibang reaksyon kay Zanka. Halatang halata ang pagkaasiwa niya sa sinabi ni Hill habang nagpapatuloy ang habulan at laban sa iba't ibang bahagi ng venue. Bumalik ang eksena sa entablado. Si Amo ay biglang naging cheerleader sa mga taong kontrolado niya gamit ang amoy. Sumisigaw siya para palakasin ang loob nila laban sa human tsunami ni Maimo. Si Engine ay tila naguguluhan sa nakikita niya, pero si Amo ay puno ng determinasyon. Para sa kanya, ang ginagawa niya ay bunga ng pagmamahal, isang kapangyarihan na galing sa puso. Sa likod nito, nakamasid si Maimo. Napaisip siya at tila may nabubuong plano. Tinawag niya si Amo sa buong pangalan nito at sinimulang ungkatin ang mga lumang alaala. Tinanong niya kung naramdaman ba ni Amo ang pagmamahal kay Rudo habang binubugbog siya nito. Ginamit niya ang sakit at pait ng nakaraan ni Amo para guluhin ang isipan nito. Pinapaalala niya na minsan mas masahol pa ang pagtrato ni Amo sa cleaners. At ngayon, ang dating galit ay biglang napalitan ng pagnanais na tumulong. Kaya tinanong niya, baka naman hindi pagmamahal iyon. Baka naghahanap lang siya ng kapalit sa dating master niya. Unti-unti, sinusubukan ni Maimo na itanim ang duda sa isip ni Amo na baka ginagamit lang siya ng mga cleaners, na baka wala talagang halaga ang ginagawa niya para sa kanila. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tumindig si Amo. Malinaw ang sagot, wala na siya sa dilim ng nakaraan. Nagkabati na sila ni Rudo. Pareho silang may pagkakamali, pero humingi na sila ng tawad sa isa't isa. At para kay Amo, si Rudo ang kauna-unahang taong humawak sa kanya ng may pagmamahal. Isang bagay na hindi niya naranasan noon. Isang mainit na paghawak na pumawi ng lamig sa kanyang nakaraan. Habang naaalala niya ang tagpong iyon sa infirmary, buong tapang niyang sinabi na si Rudo ang nagpalawak ng kanyang mundo. At mula noon, pinili na niyang manatili sa paligid ni Rudo na mas makilala pa ang iba't ibang halimuyak ng mundo sa labas. At sa huling panel ng storya, hindi pa tapos si Maimo. Sa isang malademonyong ngiti, sinabi niyang ipapakita niya kay Amo kung paanong kinukubkob at nilalamon
ng kanilang mundo ang mga inosente. Binuksan niya ang kanyang mikropono at sa likod ng entablado, lumitaw ang twins ng South Branch Cleaners at iba pang givers na kasali sa nakaraang doll show. Lahat sila ay nasa ilalim na ng kontrol ni Maimo. Tara, huwag na nating patagalin at umpisahan na natin ang chapter 142. Let's go! Sa pagbubukas ng kabanata, bumalik ang kwento sa isang mahalagang sandali sa nakaraan. Isang payapang tagpo kung saan kinakausap ni Corvus si Amo. Kasunod ng isang mabigat na usapan, tahimik na pinakinggan ni Corvus ang mga salitang binitawan ng dalaga. Sa puntong iyon, malinaw na nakita ni Corvus ang hangarin ni Amo, ang kagustuhang magbago, ayusin ang sarili at magsimulang muli. Para sa kanya, sapat na ang dahilan na iyon. Para kay Amo, tila mababaw ang kanyang rason kung ikukumpara sa ibang sumali sa Cleaners. Pero agad siyang pinawi ni Corvus. Pinahayag nito na ang karamihan sa kanila ay sumali lang dahil naghahanap ng lugar kung saan sila maaaring magpakasakaling maging bahagi at maramdamang nabibilang. At sa mismong sandaling iyon, nagpasya si Corvus. Bibigyan niya si Amo ng tungkulin. Nagulat si Amo sa bilis ng desisyon, lalo na't wala siyang hilig sa pakikipaglaban. Ngunit agad din siyang tinawag pabalik sa katotohanan. Ipinaliwanag ni Corvus na hindi lang laban ang batayan ng halaga ng isang grupo tulad ng Cleaners. Maraming paraan para makatulong. Sa masinsinang pagtingin kay Amo, pinunto ni Corvus ang likas na kakayahan nito, ang kanyang kapangyarihan sa amoy. Sa itong natatanging abilidad, kayang ulitin ni Amo ang mga halimuyak na naranasan niya. At kapag pinalanghap niya ito sa isang tao, huling nabubuhay ang alaala ng target, ang damdaming kaugnay ng amoy na iyon. Sa itong uri ng kapangyarihang bumabalik sa puso at nagbubukas ng nakaraan. Aminado si Amo, lalo siyang mahusay sa pagbabalik ng mga alaalang may kinalaman sa pagmamahal. Yung pakiramdam na parang in love o yung init ng mga sandaling kasama ang taong mahal mo. Ngunit may mabigat siyang obserbasyon. Kahit anong halimuyak ang ibalik niya, kahit pa pag-ibig iyon, wala pa siyang nakikitang totoong masayang muka mula sa sino mang naaapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Dahil dito, nagpasya si Corvus. Hindi man mabisang mandirigma si Amo, pero sa mga mata niya, sa itong sensitibong nilalang. Isang uri ng taong may kakayahang damhin ng buo ang bigat at lalim ng emosyon. Isa siyang perpektong kandidato upang gumanap bilang healer. Isang taong kayang yakapin ng pait ng nakaraan para iangat ang damdamin ng ibang tao. Mula sa tahimik na alaala, biglang bumalik ang kwento sa magulong kasalukuyan. Sa mismong gitna ng kaguluhan, pinapalibutan na sila Amo at Engine ng libu-libong kontroladong tao. Habang pasugod ang mga ito, nagsimula muling durugin ni Maimo ang isipan ni Amo. Ayon sa kanya, kahit na exceptional ang kapangyarihan ng dalaga, wala itong sapat na sense of supply. Kakaunti ang karanasang maaari niyang ibalik at sa pananaw ni Maimo, ang isang tulad niya na galing sa mahabang pagkakakulong ay walang sapat na karanasan para maging inspirasyon. Ang kapangyarihan daw ni Amo ay nagiging walang saysay kung wala itong tunay na paghuhugutan ng emosyon. Samantala si Maimo, dahil sa hinog niyang karanasan at pagkadalubhasa, kaya niyang manipulahin ang masa gamit lamang ang salita. At ayon sa kanya, imposibleng matalo siya ng isang tulad ni Amo. Sa biglaang pagsiklab ng sigalot, huling sumugod ang alon ng mga taong kontrolado ni Maimo. Lubos ang takot na bumabalot sa mukha ni Amo habang nilalamon sila ng dami ng kalaban. Nagpupumigla si Rudo mula sa malayo, pilit sumisigaw sa pag-aalala. Walang pakundangan. Sinundan pa ito ni Maimo. Tinawag niya sa pangalan sina Rio at Rudo gamit ang mikropono at idineklarang sawa na siya sa kanila. Mula sa likod ng entablado, inutos niya sa kanyang mga puppeteer performer ng Doll Festival
natapusin na sila Rio. Sa isang kisap mata, nagsilabasan ang kani-kanilang mga vital instrument. Sabay-sabay na umatake papunta kina Rudo at Rio. Nagulat si Rudo. Ang biglaang paglabas ng napakaraming kalaban ay ikinabigla rin ni Rio. Habang nakatitig si Maimo mula sa taas ng entablado, pinaalala niyang kung nais talaga nilang labanan siya, kailangan muna nilang tapusin ng mga ito. Kahit na mga inosente silang nilalang. Para magawa iyon, kailangan nilang saktan ng mga taong ang tanging kasalanan ay nadamay. Pagkalingon ni Rudo, umambad sa kanya ang muka ng isang batang babae, isa sa mga performers. Agad niyang nakilala ito, isang ulilang na wala na magulang at kakapanaw lang ng kanyang lola. Isang bata na hindi dapat mapabilang sa digmaan. Takot at pagkagulat ang naging reaksyon ni Rudo. Habang pinagmamasdan ng lahat, masayang sinasabi ni Maimo kung gaano niya kamahal ang tanawin mula sa itaas ng kanyang pedestal. Isang tanawin ng kaguluhan, kabiguan at kontrol. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakalipad palayo sina Engine at Amo. Gamit ang kanyang payong, dahan-dahan itong naglanding pababa, buhat si Amo. Ngunit sa pagbangga ng kanilang katawan sa iba, may ilang inosente ang naipit at nasaktan. Mabigat ang pakiramdam ni Engine sa hindi inaasahang sakunang iyon. Pagkalapag nila sa isang mas ligtas na bahagi, agad niyang inabot si Amo kay Pooh at inutusan itong dalhin ng dalaga sa mas ligtas na lugar. Agad namang sumunod si Pooh, masaya pang nagpasalamat sa pagkakataon na makatanggap ng utos. Ngunit tila nawalan ng lakas si Amo. Habang unti-unting lumalayo si Engine, nagsimula ng lamunin si Amo ng mga sinabi ni Maimo. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang boses nito. Isang ignorante, walang silbi, walang kayang iambag sa kanyang grupo. Habang nakaupo sa gilid, nagtanong siya sa sarili, kaya ko bang maging taong kayang gamitin ang sarili kong karanasan para iangat ang iba? Dahan-dahang bumigat ang kanyang loob at sa sandaling iyon, lumapit si Engine at tuluyang pinagsalitaan siya. Malamig, deretsahan at walang preno-preno. Sinabi nitong totoo, wala siyang silbi at sa halip na insultuhin siya, ginamit iyon ni Engine bilang hamon. Gusto niyang maranasan ni Amo ang pinakailalim na emosyon, ang kabuuang paghina upang makilala niya kung ano ang tunay na pagbangon. Nang tumalikod si Engine, iniwanan niya si Amo ng isang malinaw na mensahe. Kung sobra na ang lahat ng ito, tumayo siya at ipakita niya na mali ang panguhusga sa kanya. Doon lang niya mararamdaman ang tunay na tagumpay. Habang naiwan si Amo na nakaupo, tahimik na dumako muli ang eksena ina Rio at Rudo. Patuloy silang hinahabol ng sunod-sunod na vital instrument ng mga puppeteer performers. Habang tumatakbo, iniisip ni Rudo kung paano nila mapipigilan ang mga ito nang hindi sinisira ang kanilang mga vital instrument. Ang naisip niyang solusyon, sirain ang mga choker na nagsisilbing kontrol sa kanila. Sa huling panel ng storya, napansin ni Rio ang mga chokers rin. Sa mas malapit na pagtingin, napansin niya na ang mga sumusugod sa kanila ay pamilyar. Sa gulat niya, napagtanto niyang karamihan sa kanila ay mula sa South Branch ng Cleaners. Mga dating kakampi, ngunit nasa ilalim na ng kontrol ni Maimo. At mula sa taas, masaya mapanubok ang tanong ni Maimo na kung kaya ba nilang saktan ang sarili nilang mga kaibigan. At dito na nga po natatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay huwag nyo na pong kalimutang mag-like at mag-share sa iba nating tropa dyan. At kung bago ka nga lang po pala sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Yun lang, kita-kit sa susunod na kabanata.